Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Huwebes, January 8, 2026. Darito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines. Red alert status itinaas na para sa Taslasyon 2026. PNP wala nakikitang banta sa seguridad sa papalapit na pista ng Poong Jesus Nazareno. DOH kinumpirmang naitala na rin sa Pilipinas ang super flu na kumakalat sa UK at US. 17 kasong naitala noong Hulyo hanggang Agosto naka-recover na. Zero balance billing ilulunsad na rin sa mga LGU hospitals ngayong taon. Mahigit 3,000 individual na nakatira sa paligid ng Bulkang Mayon inilikas dahil sa patuloy na pag-aalburuto nito. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho bumaba noong November 2025. Police General sinampahan ng kaso ng Napolcom dahil sa pagsusuot ng sapatos na higit 7,000 piso ang presyo. O higit 7,000 piso ang 70,000 piso ang presyo. Sa atin naman pong Metro News, DOTR-MRT3 humingi ng paumanin sa pagsisiksikang naranasan ng mga pasahero sa Cubao Station noong Lunes. Sa ating Science and Technology News, mga scientists nakalikha ng mga robot na nakasingit o nakasingliit na buti lang asin at may kakayahang mag-isip. Sa ating pong Lifestyle News, Asia's 50 Best Restaurants 2026 nakatakdang i-anunsyo sa Hong Kong. Para sa ating music trivia, kaarawan ngayon ang tinaguriang King of Rock and Roll na nagpasikat ng mga awiting Can't Help Falling in Love at Jailhouse Rock. Sino siya? Alamin. Balitang kakaiba, 8 taong gulang na batang babae sa India, kinilalang pinakabatang music producer sa buong mundo. Ang ating po oras, 6:45 ng umaga, kami po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman po si Kenny Gacosta. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Itinaas na ng Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council ang Red Alert status bilang paghahanda at pagtitiyak sa seguridad ng nalalapit na trastasyon ng Poong Jesus Nazareno. Epektibong naturang alert status simula alas 8 ng umaga kahapon at mananatili hanggang alas 8 ng umaga ng January 10. Sa ilalim nito, mahigpit ng binabantayan at minomonitor ng Office of Civil Defense, National Capital Region ang lahat ng aktibidad kaugnay ng pista mula sa mga paghahanda hanggang sa aktual na prosesyon. Samantala, walang nakikitang banta sa seguridad ang Philippine National Police sa nalalapit na kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Ayon kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., patuloy na minomonitor ng PNP ang sitwasyon, kabilang na ang mga aktibidad at posting sa social media upang maagapan ng anumang posibleng insidente. Pinalalahanan naman ng pambansang pulisya ang mga deboto na iwasang magdala ng mga ipinagbabawal na bagay tulad ng baril, paputok, hoodies, sombrero, malalaking bag, gadgets at alahas. Samantala, red alert status nakataas na sa Bicol Region kasabay ng pag-aalburuto ng Bulkang Mayon ayon sa Malacanang. Itali po mula kay Angel Garcia. Nasa ilalim na ng red alert status ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Emergency Operations Center Bicol kasunod na nagpapatuloy na pag-aalburuto ng Bulkang Mayon. Ayon kay Office of Civil Defense Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro Daford, kanyang pinaalalahanan ang mga miyembro ng response clusters na tiyaking ligtas at maayos ang kalagayan ng mga apektadong residente. Pinatitiyak din ni Alejandro na may sapat na supply
ng mga pangunahing pangangailangan ng mga evacuees at ang kahandaan sa kasakaling itaas pa sa Alert Level 4 ang status ng bulkan. Sa kasalukuyan, nananatili sa Alert Level 3 ang bulkang Mayon kung saan mahigit sa 700 pamilya o tinatayang 3,000 individual ang pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center. Sa ngayon patuloy na isinasagawa ang preemptive evacuation ng mga residenteng nasa loob ng pinalawak na 8-kilometer danger zone. Kaugnay niyan inatasan ni Alejandro ang mga pangunahing ahensya na ihanda ang kani-kanilang action plans habang hinihimok ang publiko na makipagtulungan at sumunod sa mga abiso ng pamahalaan para sa kanilang kaligtasan. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Samantala, kinumpirma ng Department of Health o DOH na naitala na rin sa Pilipinas sa mga kaso ng tinatawag na super flu na kumakalat sa United Kingdom at Estados Unidos. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, umabot na sa 17 ang naitalang kaso sa bansa na karamihan ay mula sa Metro Manila. Nilinaw naman ni Herbosa na lahat ng ito ay naitala pa noong Hulyo at Agosto ng nakaraang taon at gumaling na ang mga pasyente. Ayon kay Herbosa, hindi ito dapat ikabahala ng publiko dahil walang bantangan ng outbreak sa ngayon. Gayunman, nagpaalala ang DOH sa mga Pilipinong babiyahe patungong UK at US na maging maingat dahil bagong variant ng flu ang kumakalat doon. Inirekomenda rin ang pagpapaturok sa Northern o ng Northern Hemisphere flu vaccine bilang dagdag proteksyon. Actually, we've detected the super flu here. Since we reviewed our epidemiology bureau's surveillance of flu cases, and we've actually detected about July, August, about 17 cases that were determined to be of the new subclass of the super flu. All of them have recovered. Not alarming, but there is a new variant out there. So I think the warning I will give is for Filipinos that will travel to the temperate countries, that will go to North America, to the UK. If you're going there, be knowledgeable that there is a spread of super flu in that area. Maybe get the Northern Hemisphere vaccine. That's my best advice Yun for po them. pahayag ni Health Secretary Ted Herbosa. Samantala, PBBM bukas sa pagbusisi ng Kongreso sa paggastos ng unprogrammed funds ayon sa Malacanang. Detalye mula kay Chanel Salazar. Bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbusisi ng Kongreso sa magiging paggamit ng unprogrammed appropriations ng gobyerno. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, may kapangyarihan ng Kongreso na silipin at busisiin ang pagre-release at paggastos na naturang pondo. Bahagi rin ito ng oversight function ng Kongreso lalo na kung may duda sa tamang paggamit ng unprogrammed funds o kung may nakikitang posibleng anomalya sa paglalaan ng pondo para sa mga hindi inaasahang gastusin. Ayaw rin anya ni Pangulong Marcos na magamit sa pansariling interes ang pera ng taong bayan. Kabilang sa unprogrammed appropriations ng 2026 budget, ang pondo para sa foreign assisted projects, revised AFP modernization program at risk management program na nakalaan para sa mga emergency at iba pang hindi inaasahang pangangailangan. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Palalawakin ng Department of Health o DOH ang ilang programa nito ngayong taon matapos aprubahan ang 448 billion pesos na budget ng health sector sa ilalim ng 2026 national budget. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, maglalaan ng DOH ng 1 billion pesos para sa pilot implementation ng zero balance billing sa piling secondary at tertiary provincial hospitals sa pinapatakbo ng mga LGU. Uunahin ang mga probinsyang tumupad sa universal healthcare commitments tulad ng Sarangani, Laguna at Aklan. For LGUs that have level 2 and level 3 hospitals, ito yung mas complex procedures and higher cost of care. Sila yung gagamitin nating pilot. And then we have actually selected provinces that have actually fulfilled their commitments to universal health coverage. And these are yung mga Sarangani, Laguna, Aklan. So there are about 5 of them. Pa-prioritize ko sila. Number 2,
we are also trying to prioritize LGU hospitals that are in provinces that have no DOH hospital para magkaroon ng zero balance billing yung provinces na yun. So may Yan, 83 DOH hospitals ang nagpapatupad ng zero balance billing para sa mga pasyenteng naka-admit sa basic o ward accommodation. Tig 1 billion pesos din ang ilalaan sa mga specialty hospitals, kabilang ang Lung Center, Heart Center, NKTI at Philippine Children's Medical Center. Tututukan din ng DOH ang nutrisyon at feeding program, pagbabakuna at pagpapalakas ng primary care services. Samantala, ang program funds wala dapat puwang sa 2026 national budget. Narito po ang report ni Grace Mariano. Naninindigan si House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na walang puwang sa 2026 national budget ang anumang halaga ng Unprogrammed Appropriations o UA. Payag ito ni De Lima sa kabila ng pagvito ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa 92.5 billion pesos na halaga ng unprogrammed funds sa pambansang pondo ngayong taon. Git ni De Lima malinaw sa opinyon ni Associate Justice Raul Hernando sa PhilHealth case na labag sa konstitusyon ang unprogrammed appropriations dahil wala itong tiyak at malinaw na pinanggagalingang kita, walang constitutional safeguards at may tuturing na pagsuko ng kapangyarihan ng Kongreso sa paggastos sa diskresyon ng ehekutibo. Din pa ni De Lima inamin mismo na Executive Secretary Ralph Recto na halos wala ng excess revenue na maaaring makolekta. Kaya ayon kay De Lima, hindi na makatwiran na maglagay pa ng item sa ilalim ng unprogrammed appropriations sa 2026 budget. Ayon kay De Lima, sakaling magkapera na dahil sa excess revenues ay maaari na mga maglikha ng special appropriations mula sa Kongreso. Ito si Grace Mariano para sa TWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Samantala, sa iba pang balita, aabot sa mahigit 3,000 individual o mahigit 900 pamilya ang inilikas bunsod ng nagpapatuloy na pag-aalburuto ng Bulkang Mayon. Ayon kay Office of Civil Defense 5 Regional Director Claudio Yucot, sa naturang bilang, mahigit 2,000 individual ang inilikas mula sa 6-kilometer Permanent Danger Zone o PDZ sa paligid ng Mayon. Inihayag din ni Yucot na minomonitor din nila ang mga pag-ulang dala ng shoreline dahil maaari itong magdulot ng pagdalo ng lahar. Samantala, nakapagtala naman ang PVOX ng mas marami pang rock falls mula sa Bulkang Mayon sa loob ng 24 oras. Kagabi, naglabas ng Pyroclastic Density Current o PDC o uson ang Bulkang Mayon. Inihayag ng PVOX na minomonitor nila ang pagkakaroon o na magkakaroon ba ng patuloy na pagtaas o bigla ang paghupa ng inilalabas na sulfur dioxide ng bulkan at patuloy na pagdaloy ng lava. Madalas o mas malalaking pyroclastic density current at pagtaas sa bilang ng naitatalang volcanic earthquake bago nila ikonsiderang itaas sa Alert Level 4 ang Bulkang Mayon. 774 Balita Ngayon. Bahagyang bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong November 2025. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, batay sa pinakabagong labor force survey, nasa 2.25 million ang naitalang unemployed na edad 15 pataas, na mas mababa sa 2.54 milyong naitala noong October 2025. Katumbas ito ng 4.4% na unemployment rate noong November 2025 na mas mababa sa naitalang 5% noong Oktubre. Tinukoy naman ng PSA ang ilang mga sektor na nakitaan ng pagtaas ng unemployment, kabilang ang accommodation and food service, gayon din ang wholesale at retail trade sectors. 774 Balita Ngayon. Samantala, nahaharap ngayon sa mga kasong administratibo ang isang police general dahil sa aligasyon ng less grave neglect of duty at conduct unbecoming of a police officer. Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairperson at Executive Officer Rafael Calinisan, nagugat ang reklamo laban kay dating Health Service Director Police Brigadier General Jezebel Imelda Medina sa dalawang insidente. Unay, ang pagkabigo umano nitong magsumite ng kinakailangang psychiatric at psychological
psychological examination report ng isang QCPD patrolman at vlogger na nag-post sa social media ng tila pang-eengganyo ng pag-aklas sa gobyerno. Sinabi pa ni Kalinisan na kabilang din sa reklamo laban kay Medina ang pagsusot umano nito ng mamahaling sapatos habang nakasuot ng PNP uniform. Ang naturang sapatos ay nagkakahalaga na mahigit 70,000 pesos na katumbas ng halos isang buwang sahod ng isang brigadier general. Ayon kay Kalinisan, ang ginawa ni Medina ay taliwas sa modest living at ethical conduct na dapat tinataglay ng lahat ng public servants, lalong-lalo na ng mga senior police officers na dapat nagsisilbing huwaran sa buong organisasyon. Bukod pa dito, sinabi rin ni Kalinisan na marami rin silang natatanggap na mga ulat ukol sa umunoy korupsyon sa health service. Si Medina ay nakatakdang magretiro noong December 25, ngunit ayon sa NAPOLCOM, naisampan nila ang kaso 2 araw bago ang naturang petsa. Samantala, mahigit 1,000 personnel ipakakalat ng Philippine Red Cross sa mga ruta ng traslasyon. Alamin natin detalye mula kay Gina Mape. Para sa kaligtasan at kapakanan ng inaasahang milyon-milyong deboto, magtatalaga ang Philippine Red Cross ng 1,200 na mga tauhan sa mga daraanang ruta ng prosesyon ng Jesus Nazareno. Ayon kay Red Cross Chairman and CEO Richard Gordon, ang 1,261 PRCs, dapat mga sinanay na volunteers, ay aalalayan ng Red Cross 140 volunteers sa mga binabantayang lugar. Ipupwesto ang 19 na ambulansya mula sa NCR chapters. Dagdag pa ang 20 ambulansya mula sa mga chapters sa Southern at Central Luzon. Ang roving medical teams at foot patrol units na nakasakay sa scooters ay iikot sa mga matataong lugar habang ipoposisyon naman ang rescue boats sa Pasig River sakaling magkaroon ng water-related emergencies. Bukod dito ay magtatayo rin ng PRC ng Modular Emergency Medical Unit na may 10-bed emergency room at 50-bed ward para sa minor injuries, 17 first aid stations and welfare desks sa Quirino Grandstand, Quiapo Church at pangunahing lansangan gaya ng Rojas Boulevard, Ayala Bridge at Quezon Boulevard. Para sa mabilisang komunikasyon at koordinasyon sa mga nakadeploy na team, ikatayo ang Central Command Post sa Kartilya ng Katipunan. Sinabi ni Gordon na ang pista ng Nazareno ay selebrasyon ng pananampalataya at debosyon, ngunit tungkulin anya na pangalagaan ng buhay ng mga deboto. Bukas Biyernes, Enero 9, ang kapistahan ng Jesus Nazareno na inaasahang dalagsain ng milyon-milyong deboto. Ako si Gina Mape ng DWWW774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyong balita, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Ang ating pong oras, alas 7 na ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman po si Kenny Gacosta. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Humingi ng paumanhin ng Department of Transportation o DOTR at Metro Rail Transit Line 3 sa nag-viral na tagpo sa MRT3 Cubao Station kung saan nakaranas sa mga pasahero ng pagsisiksika noong Lunes ng umaga. Sa pahayag ng DOTR MRT3, nakasaad na kinikilala nila ang concern ng publiko sa pagpapahintulot sa mga pasahero na pumasok pa sa platform kahit siksika na ang mga tao na nagresulta sa overcrowding nang dumating na ang tren. Tiniyak naman ng DOTR MRT3 na pinaiigting na ng kanilang mga tauhan ng pagbabantay at koordinasyon sa lugar upang mapabuti ang crowd management at matiyakang mas ligtas at mas maayos na biyahe lalo na sa rush hours. Inatasan din ni Transportation Secretary Giovanni Lopez si MRT3 General Manager Michael Capati na ipatupad ang lahat ng kinakailangang hakbang upang hindi na muling mangyari ang insidente. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar o sumadsad kahapon ang palitan ng piso kontra dolyar sa bagong all-time low na 59 pesos and 36 centavos. Nasa 69 pesos and 15 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 79 pesos and 87 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 15 pesos and 78 centavos. Habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman tayo sa resulta ng Lotto. Ihatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah.
Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Grand Lotto 655 na binol kagabi January 7, 34, 41, 44, 37, 38, at 19. May papremyo naman ito na 29,700,000 pesos. Ang bola naman sa Mega Lotto 645 ay ang 6, 3, 7, 24, 21, at 9. Kung saan ang papremyo naman ay aabot sa 8,910,000 pesos. Wala namang nakapag-uwi ng mga naturang papremyo. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing huwag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Lifestyle News. Lifestyle News. Para naman sa ating lifestyle news, Asia's 50 Best Restaurants 2026 nakatakdang i-anunsyo sa Hong Kong. Detalye ihatid ni Mika Fajardo. Nakatakdang ganapin sa Hong Kong sa March 25 ang announcement ng 50 Best Restaurant in Asia sa unang pagkakataon. Magsasama-sama ang mga nangunang chef, restaurateurs at food media mula sa buong rehiyon para sa event na isang multi-day program at nagdiriwang sa dining scene ng Asia. Magkakaroon ng mga industry forums sa event, gayon din ng mga collaborative dining experiences, isang chef's feast na nag-highlight ng mga local ingredients at mga talakayan sa media roundtable. Magtatapos naman ang event sa isang award ceremony upang parangalan ng mga nangunang restaurant at chef sa Asia. Bago naman ang seremonya, i-aanunsyo din ng mga special awards na kumikilala sa kahusayan at innovation, pati na rin ang pinahabang listahan ng mga restaurant na nasa rank 51 hanggang 100. Matatandaan noong 2025 na iuwi ng Gagan sa Bangkok, Thailand ang titulo ng Best Restaurant in Asia. Pinipili ang Best 50 Restaurants in Asia sa pagboto ng higit sa 350 industry experts sa buong rehiyon. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Science and Technology. Science and Technology. Nakalikha ang mga researcher mula sa University of Pennsylvania at University of Michigan ng pinakamaliit na fully programmable autonomous na mga robot. Ang mga microscopic machines na ito ay may kakayahang lumangoy sa likido, makaramdam at makatugon sa kanilang paligid. Ang mga robot na ito ay may sukat lamang na 200 by 300 by 500 micrometers, kaya naman may hahalin tulad ang sukat nito sa butil ng asin. May taglay ng microscopic computer paths sa mga robot na ito na nagbibigay sa kanila ng kakayahan na makasunod sa program paths, makadetect ng pagbabago sa temperatura at mabago ang kanilang galaw. Dahil sa kanilang napakaliit na sukat at kakayahan nilang mag-function gaya ng maraming living organisms, inihayag ng mga scientists na balang araw ay makakatulong ang mga ito sa mga doktor sa pag-monitor sa mga individual cells o sa pag-assist sa mga engineer sa pag-assemble ng mga maliliit na device na ginagamit sa advanced manufacturing. Music Trivia. Music Trivia. Para naman sa ating music trivia, ngayong petsa na ito, January 8, taong 1935, isinilang sa East Tupelo, Mississippi, USA, si Elvis Aaron Presley o simpleng si Elvis Presley. Si Elvis ay isang American singer and actor na tinaguri ang King of Rock and Roll. Sa pagsisimula ng kanyang buhay sa musika, natanggap ni Elvis ang una niyang gitara noong kanyang ika-11 kaarawan at nagtuloy-tuloy na ang kanyang pagkahilig sa musika kung saan sumasali na siya sa mga talent show gaya ng sa Humes High School sa Memphis kung saan siya nanalo. Nang magtapos noong 1953, ilang trabaho ang pinasok niya habang sinusubukan ng kapalaran na makapasok sa mundo ng music industry. Ang unang demo record ni Elvis ay mula sa ilalim ng Sun Studio hanggang sa sumabak na rin siya sa mga tour at recording at ang That's Alright ang naging first single niya noong 1954 at gaya ng kasabihan, and the rest is history. Pumanaw si Elvis noong August 16, 1977 dahil sa heart failure. Ilan sa mga pinasikat na awitin ni Elvis Presley ay ang Can't Help Falling in Love, Suspicious Minds, It's Now or Never, Always on My Mind at Jailhouse Rock na inyong mapakinggan dito sa ating News and Music Radio na DWWW 774. Balitang Kakaiba. Sa atin namang pong balitang kakaiba, 8 taong gulang na batang babae sa India, kinilalang pinakabatang music producer sa buong mundo.
detalye ng balitang kakaiba ay hatid po sa atin ni Doc Justin. Good morning! Yes, good morning mga kanyosig. Narito nating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Pinahangaan ang 8 taong gulang na si Victoria Isaac matapos siyang tanghali ng Guinness World Record bilang youngest female music producer. Nasungkit niya ang world record sa edad na 8 years and 160 days matapos niyang ilabas ang kanyang debut album na pinamagatang Musically Fantastic. Ayon sa ulat, 3 years pa lang si Victoria ay nakita na ito ng galing sa musika dahil nagagawa na niyang tugtugin ang nursery rhyme sa isang smartphone app sa pamamagitan lang ng pakikinig. Natuto rin si Victoria na tumugtog ng iba't ibang instrumento tulad ng violins, drums, piano at gitara gamit ang mga YouTube videos bago siya kumuha ng professional mentor. Ang kanyang debut album na Musically Fantastic ay binubuo ng mga kanta na siya mismo ang gumawa ng areglo ng mga instrumento at nag-mix gamit ang computer software. Well, talagang kahang-hang ang ganitong mga kabataan. Kaya kapag nakita natin ang potensyal ng kabataan, suportahan sila at siyak na lalago ang kanilang mga talento at abilidad. Okay? Huwag natin silang, pangunahan, no? Support lang ang support. Kaya yung mga nakapasa diyan sa kanilang bar examination, congratulations. At yung mga hindi pa pinalad, sa susunod kayo naman, sa panahon ninyo, darating din yan. At pray lang ng pray. Support lang tayo ng support doon sa ating mga kapatid, mga kapamilya, kaibigan. Okay? Alright. Ako si Doc Justin. Sorry. Just out na ko. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, sa ating balitang kakaiba. Bago tayo magtapos sa ating balitaan, Kenny, bigay muna natin ano ba ang ating pag-uusapan ngayong araw po ng Thursday sa Opinion Mo, Opinion Ko. Ito po ang ating katanungan, pabor ba kayo sa idea ng mga mambabatas na lumikha ng Joint Congressional Oversight Committee on Public Expenditures upang masiguro na tama ang national spending at nakukumpleto ang pinondohang proyekto? So ulitin ko mga kanyusik, pabor ba kayo sa idea ng mga mambabatas na lumikha ng Joint Congressional Oversight Committee on Public Expenditures upang masiguro na tama ang national spending at nakukumpleto ang pinondohang proyekto? So para sa mga gusto nang magbigay ng kanilang opinion sa ating topic, ang ating pong text line 0929-321-8738 at maaari rin po kayong mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Huwebes, January 8, 2026. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Ako naman po si Kenny Gacosta. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.